napansin at nakita ko kanina na mensahe ng ikaw ng Jojo na practical kayo, basic pero applicable para sa atin po ng mga Kristyano. Tayo po ay tumatayo po tayo dito sa harapan ito sa mga preacher, including me, hindi ko yun na pinawala sa akin pong sarili. Dahil tayo po ay dapat nakatayo po dito sa pagkakataon. Ang ating pong sinasabi ay tumutugma sa ating pong mga aksyon. Kung hindi po tumutugma yung ating pong sinasabi dito, ay wala po yan lasak para asin. Ay isasaboy na lang doon sa labas ng ating pong matahanan, kung ang salita natin kung iibitawan po dito, ay hindi po makikita po sa ating pong aksyon. Kaya minsan, dinudurog po yung puso ko dyan sa bagay na yan. Na tayo po ay naging active sa ating pong servisyo, sa ating pong pag-iikot sa ating Panginoon. Sometimes, meron po tayong mga nakikita na hindi po dapat nating pansinin si Gusto B. At nandun na nga, yung sinasabi ni Brother Jojo kanina na dapat yung mga bagay na yan ay nagiging hindi tayo maapikuhan ng mga Kristiyano sapagkat yun po ay para lamang sa mga tao na hindi po mature ang kanilang pong pananampalataya. Ngunit sometimes, lumarating po yung bagay na yan na tayo po ay nagturupay-pay pa lang. Lumarating po yung bagay, ang panahon na kahit anong sinasabi natin na tayo po ay magiging masigasig sa paglilingkod sa Diyos, ang kalaban din po ay sobra din ang kanya pong sigasig para tayo po ay ilugmok para hindi po tayo nakapagtuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. So, ngayong umaga, sana po ay hindi po lamang po natin napakinggan yan, kundi yun po ay sila sa puso po natin. At kung ano po yung nababasa po natin at napapakinggan po dito, yun po ay nakikita din po sa ating po mga. Okay? So, maraming salamat, Brother Jojo, sa pagdala. At ako po ay hindi po paumanhin, sana nadala tayo sa mga bagay na yan. No? Ito po, dapat po, tayo po ng Kristyano ay nakikitaan po ng tama. At ako ay biruti po dyan sa mga bagay na yan. Napakaraming po bagay na minsan. Tayo po dati, nandun na tayo sa sinasabi natin na nakapaglingkod na tayo ng medyo matagal sa Panginoon. Ngunit minsan, ay nandun dito tayo sa pinamabayan ng panakit. Nandun po tayo sa lilid lang. Hindi po tayo nag-iiwan. Okay, so ngayong umaga po ay wala po yung maging pastor. At nung sa karap po ay tinis niya po ako. Hindi po alam kung saan po ako banda na portion ng ating programa ngayong umaga. No? Ating po servisyo. Kaya tinanong po kami na si Bardo nyo kung siya po ito sa Sunday School o ako ba talaga sa Sunday School. No? So, ngayong umaga tayo po aral at magbukas ang ating pong Biblia sa aklat ng Jonah. Ako ay natulog po ito ng isang beses po dito sa episode. Sayang itong mensahe ito. Atin po muling balikan. Jonah chapter 4 verse 1 and 2. Diyan po natin kunin ang ating pong mensahe ngayong umaga. Semi, kung nandiyan po kayo. Jonah chapter 4 verse 1 and 2. Ang sabi po dito, But it depressed Jonah exceedingly, and he was very angry. And he prayed unto the Lord, and said, I pray thee, O Lord, was not despising when I was yet in my country, therefore I plead before unto Tarsus. For I know that thou art a gracious God, and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentance day of the evil. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos na nakita sa lahat. Salamat po Lord sa isang pagkakataon ulit na ipong pinagkalot sa amin. Salamat sa hiram na buhay. Na ipong namin pong taglay sa umagang ito. Salamat po namin Lord na ang mga bagay po wala po sa amin po ay wala po kami magagawa. Kaya sa umagang ito po Panginoon, nawa po ikaw po siyang mabigyan ng glory po Lord. Ang pangalan niyo ang mataas sa umagang ito sa amin pong kalagitnaan. At sana po Panginoon, bigyan niyo po kami ng sapat na wisdom upang amin pong mawa ng itong salita na amin pong pagulay-gulayan sa umagang ito. Panginoon, gabayan niyo din po ang bawat sa amin. Buksan niyo po ang amin pong mga puso po Panginoon upang amin pong lubos na itindihan ang pong mensahe na amin pong pagulay-gulayan ngayong umaga. Sa lahat, mayroon pong mga pangailangan na
ano man po mga kailangan po lang, sa lahat sa kanila pong spiritual, Panginoon, na pangangailangan sa bagay ito po, Lord, amin pong nilapit sa inyo. Sana po itinggiti po ang mga pangailangan ito. Itas niyo po ang kanila pong mga pangailangan spiritual. Sa mga naghihina po, Panginoon, gabay po sila. Patubayan, gabay po, Panginoon, ang first love nila sa inyo, Panginoon. At sa hindi pa po nakatanggap ng kaligtasan sa amin po magigtaan, kung po Panginoon, ikaw po siyang magbigay ng kaligtasan po sa mga tao po. Lord, itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong liburan. Wala ko po magagawa. Alam ko po, Panginoon, at may hina. Alam ko, Panginoon, bigay po ako ng sapat na pagulungan upang dalhin na mayroong kasigasigan at kaliwanagan ng itong salita sa mga. Salamat po, Lord. Ibalik po ang pasto sa pagkandas ninyo. Ang lahat ng mga gawain po, Panginoon, sa ating bansa. Sana po, pagkulang ng mataas sa lahat ng mga ginagawa mga services sa bagay. Salamat po, Lord. Ito sa aking dalayan po salamat sa pangalan ng Ipong Panginoon sa Kristo Jesus. Okay, so yung title po ng ating pong mensahe ng umaga ay The Compassionate Mercy of God. No? Sa Tagalog, ang walang limitasyong awa ng Diyos, yung walang limitasyong habag ng Diyos sa atin, no? Ng mga Kristiyano. Ang ating pong pag-aralan ngayong umaga ay tungkol po sa buhay ni Jonah. No? Pag sinabi po na full of compassion, kasi nandito ko kanina gracious yung the word gracious, merciful, no? Full of compassion, makikita po natin yan sa mga Biblia po, no? Pag sinabi po dito na compassion, ang tinutukos po dito, full of compassion, ang tinutukos po dito mga kapatid ay ang pospos na kabanalan, no? Yung sa Ilonggo pa, kung sino po mga Ilonggo po dito ay ang pagiging manunulipot sa Diyos. Sino ba mga Ilonggo dito? Ako po Ilonggo pa ako, no? Kaya pasensya niyo po ang aking pong mga pananalita sapagkat yun po ay puro-puro po yan. Hindi po puro Tagalog, kundi yung ay puro Ilonggo, no? So, gracious, mapagbiyaya. Kung sa Ilonggo, mahigugmaon ang ating pong Diyos, no? Siya po'y mapagbiyaya. Then merciful, puspos lang mabagan. Yun po ang ibig sabihin po ng word na gracious at saka compassion. Okay? So, dito po sa atin pong binasa, bago po tayo pumasok sa atin pong mensahe ng umaga, gusto ko pong bigyan ko kayo ng ilang mga background kung ano po yung atin pong pag-usapan ngayong umaga. No? So, dito po sa aklat ni Jonah, ito po yung aklat ni Jonah mga kapatid, no? Ay napaka-exit po ito na libro dito po sa Old Testament. No? Makonsidera po ito na siya po isa sa pinaka-maiksing libro sa Old Testament. Okay? So dito po sa verse 1, sa chapter 1 ng Jonah, kung atin po makikita po dito, dahil natin po makikita po dyan, ay ang tagpo na kung saan, inutusan ng Diyos si Jonah na pumunta doon sa lugar ng Nineveh. Right? In Jonah chapter 1 verse 1 and 2, atin po dyan makikita mga kapatid, God said to Jonah, Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city. And the great city, the word of the Lord, that great city. Yung word na great city po dito mga kapatid, no? Makikita po natin dyan na ang ibig po sabihin ng word na great city, yung lugar na napakalaki. Yung minimension po dito, yung ibig sabihin po dito, nagiging great po siya dahil sa kanya pong laki. In fact, ito po yung Nineveh ay malaki pa lang ito sa Babylon, no? Yung account po dyan, makikita pa natin mamaya, habang tayo rin papatuloy, makikita po natin doon na si Jonah, nung siya po ay nangaral doon sa bansang Nineveh, nilakad niya po yun ng 3 days para maikot yung bansang Nineveh na yan. Ibig sabihin, malaki-laki yan. Okay? So, ano ba ang pinaka-famous na verse dito natin makikita sa chapter 1, mga kapatid? Ang very famous na verse natin po makikita po dito mga kapatid sa chapter 1 ay doon po sa verse 11 kung saan si Jonah ay itinapon sa dagat ng mga marino. Makikita mo natin dyan sa Jonah chapter 1 verse 11
At doon sa isa pang verse ko dito, yung kemo sa chapter 1, ito yung chapter 17, kung saan si Jonah ay inunok ng dabuhalang isda for 3 days and 3 nights. Okay? Then, sa chapter 2 naman, ang sinabi natin kung makikita dito mga minamahal, atin po dyan makikita sa loob ng tiyan ng dabuhalang isda habang nandun po si Jonah, siya po ay nanalangin. In Jonah chapter 2 and verse 1, atin po dyan makikita na si Jonah po ay nananalangin doon, no? Na naghihingi ng patawad po yan sa Panginoon sa ginawa niya na pagsuway doon sa mga kapisan ng Panginoon. No? Ang lapimos na atin po dyan makikita ulit na verse sa chapter 2 ay ang Jonah chapter 2 verse 9. Ang sabi po doon, salvation is of the Lord. No? So siguro po may background po kayo sa dalawang chapter. Talong po tayo doon, lumpat po tayo doon sa chapter 3. Atin po dyan makikita, ang sabi po ni Jonah, no? Muli inutusan po siya ng Diyos dyan, pumunta sa Nineveh upang mangaral doon sa bansang Nineveh. No? At ang napakaganda po dyan na atin po makikita, no? Na nangyayari po dyan, si Jonah po ay nagkaroon po ng pangangaral doon, mga kapatid. At nakikita po natin dyan sa kanyang pong pangangaral ay nagkaroon po ng napakagandang epekto ang kanyang pong pangangaral. Sa kanyang pong pangangaral doon, makikita natin sa Jonah chapter 4 verse 11 na umabot ang mga kaluluwa na nasave during na pangangaral ng Jonah na yan na 120,000 soul ang naligtas doon. So, napakaganda na mensahe siguro ni Jonah doon. Hindi na kagaya ng mensahe ko siguro mamaya kung makikita dito, no? Around the last chapter 4, si Jonah ay nagalit sa Diyos dahil kinahabagan niya ang Diyos, kinahabagan ng Diyos ang bansang Nineveh. Makikita po natin sa Jonah chapter 4, verse 1 and 2, no? Dito rin natin makikita na nagalit din si Jonah sa Diyos dahil pinatay ng Diyos ang Lord na nagbigay ng lilin sa kanya, nabibigay din ng Diyos sa kanya. No? So, nandiyan po yung background po natin sa libro ng Jonah. Then, dito po ay atin din po bigyan ng konting pasada yung yung karakter naman ni Jonah. No? Jonah is from the Hebrew race. God sent Jonah to Nineveh to prophesy the destructions of Nineveh. But he tries to escape the divine mission. No? Yun po yung kanya pong karakteristik ni Jonah. Isa po dyan, ang tawag po dyan sa kay Jonah, siya po ay isang reluctant prophet. Anong ibig sabihin ng reluctant prophet? Slow up because of unwillingness. No? Lagi po siyang atubili. Marami po siyang alibay. Kagaya mo, marami po tayong alibay, no? Urong-sulong kung sa Tagalog. Ang kanya pong attitude. Ang kanya pong attitude ay urong-sulong. Then, siya po isang passive na propeta. Anong ibig sabihin ng passive? Not resisting or yielding or submitting to the will of others. Ibig sabihin, mayroon siyang sariling plano namin. Mayroon siyang laging din agenda para sa sarili niya. No? He is not interested sa mga plano ng kanyang pong mga kasamahan, kundi siya po ay interesado lang sa kanyang pong gusto kung anong gusto nito. No? Then, ito po yung lagi po natin narinig na karakteristik ni Jonah, mga kapatid. Si Jonah po, siya po ay tinatawag na postponed prophet. Okay? Ano bang ibig sabihin ng postponed prophet? Of course, delay. No? Delay. Mahilig po siya na magpaliban. No? Mahilig po siya magpaliban. Kaya meron po tayong saying, di ba? Anuin mo ba ang damo kung patay na ang kabayo? Yun, ito po pumapasok po dito, yung ano na yan, yung proverbs na yan, yung saying na yan. Alam nyo, nung pasok ako ng sundalo, isang question po yan, doon sa akin, na kung saan, sa kami lang na nakapila doon. Ilan kami ang nakapila doon sa recruiting na yan ng Pilipinibe. Lahat, ang lumabas doon, lumabas sila, tinatanong ko, ano ang tanong, Brad? Sabi niya,
Andin po ang damo kung patay na tayo. Walang nakasagot. Hanggang dumating na doon sa punto na, ano kaya? Siyempre tayo po ay bago po tayo pumasok doon sa laban, kailangan meron pang plano. Di ba? Kasi kung wala kang plano, iba ka mamaya, barilin ka na lang, keruhot ka na lang sa iyong mga kontra, no? Barilin ka na kalaban mo doon. Kung hindi mo alam pala, nakalaban mo na yun dahil hindi ka nagtatanong-tanong kung ano ang mga tao diyan sa pangkita mo. Alam niyo mga kapatid, ang ginawa ko doon, ako po ay nag-search doon sa mga nauna sa akin. Ano yung tutong patay na kabayo? Ano yung tutong patay na kabayo? Sabi ko, may hirap yung tayo, wala na akong alam ha. Pumunta ako doon sa mga medyo odd navy na. At pumunta din ako doon sa mga medyo malapit na doon sa nagbibigay ng mga sa mga nag-interview. Sabi niya, ang sagot niya, tutoy, ganito. Ang sagot diyan, anin mo ang damo kung patay ng kabayo. Ano ang sagot? Sino ang nakakalam? Papasok ko rin kayo sa Navy. Kung alam nyo. Sino alam? Ang sagot doon mga kapatid ay magiging maagap. Magiging maagap sa lahat na bagay. Yun po ang sinabi ko dito sa atin po kung sa akin ngayon. No? Na si Jonah ay siya po ay postponing prophet. No? Lagi po siyang nagpapaliban. Sa atin po na mga Kristyano ay wala po dapat tayo ipapaliban. Lalo na sa atin po paglilingkod sa atin po Panginoon. Amen? Hindi po tayo dapat na nagdi-delay. Sapagkat una-una, hindi po natin hawak ang ating pong buhay. Hawak po ng Diyos ang ating pong buhay. At siya po ang nagbibigay sa atin ng lahat-lahat. Kaya wala po tayong ilang dahilan na i-delay po natin ang ating mahal. Papunta po dito sa kanyang pong simbahan. Yun, tama yung sinabi ni Brother James kanina. Gusto niya, ayaw niya magsimba. No? Sa kanya pong sarili yun, ayaw niya magsimba mga kapatid. Ngunit, wala siyang nagawa. Alam niyo kung bakit? Hindi po yan ang purpose ng Diyos. Ang purpose ng Diyos ay dito po siya ngayon sa atin para siya po ay makasama po natin. Ganon din ako. Nung nag-text si Pastor, mga kapatid, alam niyo, ang bayo ko dito sa pulpito na ito, talagang sinasabi ko sa inyo, pakapalan na ng mukha. Pakapalan na po yan ng mukha. No? Ngunit, sa isang sundalo, kaya po mga kapatid, mayroon po kaming motto, win first before you complain. No? So, complain muna tayo. Huwag muna tayong mag-complain. Complain ka lang ng complain. No? Ito itong gawain, ito para sa ito. Okay, so balik po tayo sa ating pong mensahe ngayong umaga mga kapatid. Doon po sa karakteristik ni Jonah, atin naman pong tingnan kung ano po ito yung bansang Ninive. Ano po ba yung bansang Ninive? Ang bansang Ninive ay isang capital of Syria Empire. A great city, sabi nga kanina doon sa mga verses na nauna po nating binasa. Great city, sinabi ko nga, refers sa kanya pong laki. No? Sinasabi ko nga yung bansang Ninive, great city, sapagkat isang bansa po siyang may probinsya. Di ba, yung Makati may probinsya? Nanalo si Nancy Pinay, di ba? Kasi baka niya may probinsya eh. Leader sa doon, sa may probinsya na lugar eh. May probinsya in the sense, ito yung bansang Ninive mga kapatid, ito po ay isang pagan country. Pagano. So ano ba ang karakteristik ng mga pagano mga kapatid? Yung pagano po, ang mga kanilang pong karakteristik mga kapatid, ay punong-puno po yan ng korupsyon. Punong-puno po yan mga kapatid, ang mga pagano ng immorality, idolatry, witchcraft. Diba? At ang mga tao po doon mga kapatid, ay puro po yan mga barbaric. Matatapang mga tao doon. Walang pasibali yan. Gusto ka nilang patayin nila. Pero yun ang nangyayari sa bansa po natin ngayon eh. Diba? Pagkarangaran na dyan, kaya ako gusto umupo eh. Ayun kita, para ako umupo talaga. Barbaric. Tawag po doon mga kapatid. So, dito po sa ating puminsahin ng umaga, ano ba ang practical points o aral, lesson natin po makikita mga kapatid? Ano makikita natin sa lesson sa aklat ni Jonah mga kapatid? Napakarami. No, napakarami. Una, doon sa Jonah chapter 1 verse 1 and 2, atin po dyan makikita mga kapatid yung servant selected and God's directive. Tandaan po natin, una po yan. Servant selected
God and God's directive. Anong ibig sabihin mga kapatid ko? Servant selected. Ang Diyos po ay may pinili po siya, no, na kanyang mga lingkod. Doon sa bansang pinanggalingan ni Jonah, no? Doon sa bansang sa lipi ni Amitai, ang pinili ng Diyos, no? Ito po si Prophet Jonah. Siya po'y pinili na magiging propeta doon sa bansang Israel. Diba? Siya po ay pinili na mag-preach doon sa bansang Nineveh. Sa example po dyan, si King David ay pinili po yan ng Diyos. Diba? So, pinili po yan sila doon sa pinili si Jonah para doon na magiging lingkod ng Panginoon. At pinili po siya doon para doon sa kanyang ministry. No? So, hindi po lahat ng tao ay pinili ng Diyos, mga kapatid. Hindi po lahat ay niligtas ng Diyos. Amen? Ilan lang po tayo dito, sa tao dito sa loob ng Signal Village. Alam niyo kung bakit nandito po tayo, mga kapatid? Ang dahilan po niyan ay pinili po tayo ng Panginoon. Ha? Pinili po tayo ng Panginoon. So, una po yan, nakita po natin na ang Diyos po ay mayroon po siyang pinili. May pinili po siya na maging servant, may pinili po siya na maging king, may pinili po siya para po sa kaligtasan. At tayo po yun, nabiyayaan po tayo ng pagpili na yan sa kaligtasan. Okay? Makalawa mga kapatid, ang una sabi ko ay servant selected, at ang pangalawa naman ay God directive. Anong ibig sabihin ng God directive? Kasunod ng pagpili ng Diyos kay Jonah, no? God gave directive to Jonah. Yung directive na yan, sa ating pong panahon ngayon, ay ibig sabihin po yan ng directive is task, mga kapatid, duty. No? Duty po yan. So, makita po natin yan, ang duty na binigay ng Panginoon kay Jonah sa Jonah chapter 1 verse 2. Basahin po natin. Sabi po doon, arise, go and cry against it. The word cry there means to give warning, to prophesy. So, mangaral siya doon sa bansang Nineveh, mga kapatid. Yun po yun ang binigay na task o duty ni Jonah na papunta o doon sa bansang Nineveh, mga kapatid. Okay? So, sabi niya, arise, go, and cry against it. Minsan, napakaganda itong na ito eh. Makikita po natin mga kapatid na ang Panginoon ay tumawag po sa mga Kristiyano. God called us for His ministry. Ang ibig po dyan sabihin mga kapatid, ang bawat po ng mga Kristiyano na inilagay ng Diyos dito po sa kanyang pong iglesia, ang ibig sabihin po yan mga kapatid, hindi po lamang tayo dyan nagkapainit na natin pong mga upuan. Hindi po tayo nandito para sa ilang oras na makikinig sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ang purpose ng Diyos, mga kapatid, ay para tayo po ay magkaroon ng bahagi sa kanyang pong gawain. Amen? Kaya minsan sabi ko ako po ay nalulungkot dahil ang dami po natin, pero yun nga, ilan lang din ang kumakaskas, no? Ilan lang ang nagtatrabaho sa gawain ng Diyos. Kumakaskas ko, ano mo yun? Ano yan, Brad? Foreign words ko. Kaskas. Kaskasin mo delay. Ganon din po tayo, mga kapatid. Ayaw po naman Kristiyano. Noong si Jonah ay binigyan ng tasking na pumunta doon sa Nineveh para mangaral, mga kapatid. Tayo din po ng mga Kristiyano ay binigyan din po ng task ng ating pong Panginoon. Parang sabi po ng ating pong Panginoon, doon sa ating pong binigay niya ng task natin sa Mark chapter 16 verse 15. Ang sabi ko doon, go ye in all the world and preach the gospel of God. Diba? Si Jonah, doon sa bansang Nineveh. Tayo, ang sinabi ng Diyos, to all the world, into all the world. Pero, iwan po, kung dyan sa Chico, sa Chico pa lang, kung kaya na natin dyan, mag-aaral, no? Marami po dyan na hindi po nagtutupad sa ating pong Great Commission na binigay na duty sa ating pong Panginoon. No? So, sometimes, tayo po ay dapat alalahanin po natin, no?
na tayo po ay nilagay po dito ng Diyos. No? Hindi po aksidente kung bakit nandito po tayo sa church na ito. Isa lamang ang tiyak ko mga kapatid. No? God has been working this event from the beginning. This is the will of God. No? Na nandito po tayo. God's will is done. It means, ibig sabihin mga kapatid, ang ating pong Diyos ay Diyos na soberano. No? Diyos natin po ay Diyos na soberano. She is mighty, almighty. Diba? Ibig sabihin, kung siya po ay soberano, siya po ay may control, no? Over his own creation. All things. Kasama po tayo doon. Ay, kaya po tayo i-handle ng ating mundo. Kaya nandito po tayo dahil yun po ay kagustuhan ng Diyos na tayo po ay makakapiling po namin dito sa kanya pong hamas. Hindi po aksidente po ito sa ating mga bisita ng pagka. Nandito po kayo dahil yan po ay kagustuhan ng ating mundo. Pangalawa, Jonah disobedient. Kanina po, ang sinabi ko kanina, yung servant selected ang God's directive. Pangalawa po, Jonah disobedience. Diba, nagiging si Jonah, hindi po siya nagiging masunod doon sa utos ng Diyos, no? God sent Jonah to Nineveh. Anong ginawa niya? But Jonah disobeyed. No? Siya po'y umalis. So, ano makikita natin dito? Jonah, we've done his destination. Plano ni Jonah, ang Diyos po ay may plano para kay Jonah, pero si Jonah, meron po siyang sarili plano para sa kanyang pong sarili. No? Makikita ko natin yan. His plan destination. Jonah plans is not to go to Nineveh, but po siya po ay pumunta sa Tarsis. He planned to disobey and flee God. Mayroon pala akong trivia sa inyo. Ano ba ang, sa panahon natin ngayon, ano ba ang Tarsis? Ano ba ang Tarsis? Sige nga, Spain. Amen. Spain, no? Dapat natin Spain. Ako nga, ngayon mo na din po nalaman kasi sir, kung tayo pinag-aral, alamin po natin kung ano po yung atin pong sasabihin mga kamamaya. Sabihin natin dito, Tarsis, doon pala sa Negros yun. Sasabihin ko, Negros, maligaw-ligaw tayo, di ba? Baka gusto natin pumunta ng Spain, di ba? So, yun po ay gano'n po tayo. Okay, so, nakikita po natin po dito, Jonah plan o destinations of Jonah, siya po ay, hindi po siya pumunta doon sa Nineveh, bago siya po ay, ang plano niya, it is a way, para siya po ay lumayo sa Panginoon. Lesson. Praying from the presence of God is impossible. Hindi po pwedeng sabihin natin na tayo po itatago sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Imposible po tayo makatago po sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Pwede ba tayo makatago sa presensya ng Diyos? Hindi po, mga kapatid. No? Bakit? Ano ang dahilan? Sapagkat isang dahilan, ang ating pong Panginoon, ang ating pong Diyos, ay siya po ay isang Diyos na omnipresent. Anong ibig sabihin ng omnipresent, mga kapatid? God is everywhere. So, delikado tayo, mga kapatid. Ang Diyos po ay nasa lahat ng dako. Makikita po natin dyan sa Jeremiah chapter 23, verse 23, 24, at doon sa Psalms 137, 139, 7 and 10. Makikita po natin po dyan. Na nagsasabi po na ang ating pong Panginoon ay omnipresence na Diyos. Basahin nyo na lang po, no? Mahaba-haba po itong ating lesson. So, ang tao ay hindi po siya pwedeng umiskip sa Diyos. Because maliban na siya po ay omnipresence, God is everywhere, isa pong karakteristik niya pa, kanya pong attribute, taglay ng ating pong Panginoon, ng ating pong Diyos, ay siya po ay Diyos na omniscience. Ibig sabihin, God is all-knowing. Alam ng Diyos ang lahat. No? Kanina po, nabanggit po yan ni Brother Juju sa kanyang pong lesson na lahat na star, no, ay alam ng Diyos ang lahat na pangalan. Makikita po natin doon sa Psalms 147 verse 4 and 5. Makikita po natin. Hindi
number of the star. At binigyan niya ito ng lahat, binigyan niya ng pangalan. Diba? Doon sa 1 John chapter 3:20, makikita po natin dyan kung gaano ka omniscient ang ating pong Panginoon. Kung gaano niya alam ang lahat ng bagay. Sabi po dito sa 1 John chapter 3:20, for whenever our heart condemns us, God is greater than our heart, and He knows everything. Hebrews chapter 4, verse 13, and no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Doon sa Matthew chapter 10, verse 30, ang sabi niya, but the very hairs of your heart, of your head, have all numbered. Imagine nyo yan, kung gaano ka omniscient ang ating pong Panginoon. Alam niya kung ilan na ang uban mo sa ulo mo. At alam niya lahat-lahat na yan kung ilan ang nakapatong na buhok na yan sa ulo mo. Hindi nga, siguro, kung tayo siguro, baka abutin tayo sa siyam, hindi natin mo i-listen. Unless siguro, pag-uwin mo natin si Brother Jojo, at bilangin natin na isa-isa na kanyang buhok, siguro po ay mabilang tayo. Pero ang Diyos po ay, dahil siya po ay Diyos na omniscient, isang click lang ng kanyang kamay, alam niya na kung sino ang pangalan mo, saan ka nakatira, ha? Parang hindi yun, ha? No? Kung ilan ang bank account mo, kung ilan ang sasakyan mo, ba? O kung ilan din ang kirida mo. Ba? Alam na natin. Kaya tayo po na mga Kristyano, ito po yung magbigay sa atin ng takot, nagluha ng kasalanan sapagkat wala may isa na kasalanan po natin na hindi po alam ng Diyos. Alam po tayo ng Diyos. Ha? Kung mangungurakot ka dyan, mamumupit ka doon sa misis mo, sipisipin mo muna, alam yan ng Diyos. So, alam ko na lang, naihanan mo yung pera. Okay? So, dapat po ay nagiging aware po tayo dyan sa mga bagay. Okay, so anong lesson po ang atin po makikita dyan sa Judas disobedient? Man chose his direction, second, man chose his direction, but God ordained man's destination. Okay? Napakaganda, no? Kahit ano natin dyan, kahit anong pilit natin, ayaw ko dyan. Ayaw ko dyan kasi ganito eh. Ako nga, sabi ko nga, sa dami na natin dito sa simbahan ito, ibibigay na natin yung task na yan sa ibang tao. Para na lahat po tayo dito ay makakatayo at makikita po natin kung sino po talaga ang marunong. Kasi ako po ay inamin ko na hindi po ako marunong. Hindi po ako degree holder. No? Biyaya po ng Diyos. Tayo po binigyan niya ng kaalaman na pag wala yung pastor po natin, ay isang kagamitan po tayo para gamitin niya dito sa kanyang buhay. Okay? So, dito po sa Judas disobedience, sinabi ko kanina, ang una po doon ay his plan destination, si Jonah, ang plano ng kanyang destination. Pangalawa, his perilous direction. Pangalawa po yan. His perilous destination. Ano ang perilous? Mapanganib na patutunguhan, mga kapatid. Mapanganib na patutunguhan. Jonah's determinations is to run from the presence of God. Doon sa kanyang pagtakbo sa presensya ng Diyos o sa pag-disobey niya doon sa utos ng Diyos, mayroon pong dalawang bagay. Una, his spiritual deterioration. At ang pangalawa, his spiritual discrimination. Deterioration and discrimination. Ang mangyayari po sa atin kung tayo po ay magiging disobedience ng mga mananampalataya. Okay? Dito po sa spiritual deterioration ni Jonah, ang tagpo po dito natin po makikita mga kapatid, nung si Jonah po ay umalis o lumayas doon sa presensya ng Diyos, o hindi po siya nagsunod sa kagustuhan ng Panginoon, ang nangyari po doon, ang na-deteriorate mga kapatid ay ang kanyang spiritual health. Spiritual health. Bakit? Ito po. Si Jonah po, nung siya po ay hindi sumunod sa Panginoon,
ang nangyari po sa kanyang mga kapatid, na-deteriorate ang kanyang pong spiritual health. Ang kanyang pong spiritual health ay bumulusok, pababa, na para pong spaghetti. Hindi lang po spaghetti, hindi papilipit pa po na bumaba ang kanyang pong spiritual health. Ha? Ito. As soon as Jonas disobeyed God, his life began to plummet. The word plummet, alam nyo? P-L-U-M-M-E-T. Pabigat ng pabigat ang ibig sabihin po sa Tagalog. Ang ibig sabihin, downward. Ha? Downward ang kanyang pong direksyon. As soon as Jonas disobeyed God, his life began to plummet. Pabigat ng pabigat. Downward on the slippery slope. We went to Joppa, diba? We went to Joppa, pababa ko yan. We went down into the ship. Diba, bumasa, din sa natulog sa ilalim ng ship. Tama? Then, nung nandun siya sa ilalim ng ship, we went down into the sea. Diba, nung tinapon siya, pababa pa rin siya. Tama? Pababa siya. And we went down into the belly of the fish. Diba? Puro pababa. Kung tayo po ay disobedient na mga Kristiyano, hindi po tayo expect na uupo po tayo dyan at ang buhay po natin, spiritual po natin, ay malakas po tayo. Hindi po. Experience yan natin po. Alam nyo, ang dami ko rin karanasan, no? Na nakikita sa church po natin. Ito nga, yung mga bagay nito habang ako po'y nakaupo at nag-aaral ng salita ng Diyos. Minumuni-muni ko rin ito eh. Hindi po nagkulang ang Diyos sa atin. Tayo talaga ang may kulang. Minsan, nakakarinig lang po tayo ng kunting konskos, kunting hipo, no? Kunting karamdaman, kunting rebuke ng ating po mga kapatira. Ang ating pong posisyon ay down na po tayo agad. Padaw na po tayo. Hindi po talaga po. Sapagkat, kung pabayaan po natin, yung gano'n ang mangyari po sa atin. Wala pong mangyayari sa atin. Kundi talagang mapugulusok ka ng papugulusok. Magaya po. Amen? Amen ba tayo? Ako nyo? So, the path of disobedience is always down. Yun po yung lesson po natin. Ganon din tayo naman po sa inyo. Naisipin po natin lagi. Pangalawa, this is spiritual discrimination. Ha? Ano bang discrimination? Si Jonah po ay nagtanggi. Nagtanggi po siya, nagawin ang pinapagawa sa kanya ng Diyos. Ganon din po tayo. Tayo po minsan, kapag tayo po ay pamburot, tayo din po ay ayaw din po natin gawin ang pinapagawa sa atin ng ating pong pastor. Diba? Kasi tapurot tayo eh. Anong nangyari? Pag ayaw mo gawin yung trabaho kagaya ni Jonah, anong nangyari sa kanya? Diba? Ayaw niya makikisama dun sa iba. Kasi gusto na isa, may grupo siya sa samahan. Grupo ba? May grupo ng grupo. May grupo ng Ilocano. May grupo ng Tagalog. Ang naalala ko rin, kailan tayo doon eh. Diba? Kailan tayo dyan? Ito, grupo. Ito, lutong Jumbo. Ito, lutong Tagalog. Ito, lutong Bicolano. So, hindi po gano'n ang dapat po natin na magiging attitude ng mga santos. Okay? Next, spiritual discrimination. Ang patuloy na hindi po natin pagsunod at pagtanggi sa utos ng Diyos, ang impact po dito sa buhay natin mga kapatid, kagaya po ng isang gamot na anesthesia. Gamot na anesthetic drugs. Kapag tinusok mo yung gamot sa tao, di ba? Anong naramdaman mo? Yung anesthesia? Namamanhid ka. Di ba? Kung tayo po na mga Kristiyano, tayo po ay spiritual discrimination, kahit ano po yung taas na update ng ating po mga kapatid, kapag ikaw po ay discriminated na, wala ka ng gana.
Diba? Parang natusukan ka ng anesthesia. Kaya ako po'y nanulungkot, no? Tayo po na mga Kristiyan, wala po tayong magagawa. Atin pong grupuhan at bisitahin yung atin pong mga kapatiran na hindi na po natin nakikita. Diba? Sana po, kung mayroon po anesthesia, mayroon po tayong magpatusok po sa kanya, at magpagbuhay sa kanya, kakabalik siya dito sa atin. Diba? Minsan yan, sinasabi ko nga tayo po ay sasabi ko tayo, tama niya sinasabi ni Brothers Julio kanina na sinasabi natin, tayo po ay magaling. Kung sinasabi ko, hindi po magaling, no? Magaling sa suluinin. Hindi po ako magaling, no? Yaya lang ng Panginoon, kung minsan po makakasama po sa suluinin. Kaya lang po ay tao, talaga ng mahihain. Sa sundalo, walang biyaya, pero pagdating dito sa gawain, may iba pala. Sa sundalo, ako ang sa simbahan po namin, sa simbahan sa opisina po namin, ako po yung chief master patrol doon. No? Kapag sinabi ko sa tao ko, pag hindi po siya nagsusunod, meron siyang kalalagyan din sa akin. Ang kalalagyan niya, kundi dulo ng pulpit, meron po siya sunod sa akin. Kaya dito po ako kalumbakit. Pero pagdating po dito, hindi po pwede gano'n. Brad, sama ka sa akin, simba tayo bukas, tagayan mo, subukin kita. So, dito po, no? Ang makita po natin na lesson dito sa spiritual discrimination, mga kapatid, God condemns man rebellion. No, hindi po tayo hindi na dahil hindi po tinanggihan ng atin pong Panginoon. Ang sabi po doon sa John chapter 14, verse 15, buksan nyo yung mga Biblia at ang inyong mga tablet. Ang sabi po dyan, sa John chapter 14, verse 15, and God said, if you love me, you will keep my commandment. Diba? So, ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo po nagsasabi na bahala na ng Diyos, mga kapatid, sundin po natin ang kanyang po mga. Okay, dito po sa Jonas accomplishment, pangatlo na po yun na puntos na akin po binigay sa inyo ngayong umaga, no? Ang sinabi ko kanina, servant selected, and God's directed. Then sa pangalawa, Jonas disobedience. At ang pangatlo, mga kapatid, na punto na ibigay ko sa inyo sa umaga ito, Jonah accomplishment. Bakit Jonah was a convincing prince? Mayroon po siyang charisma kapag siya po ay nag-preaching. No? Ito po yung lagi ko pong pinapanalangin sa Diyos na sabi ko kung loobin niya sana, kahit isa lang sa mga sinasabi ko dito ay mayroon po kayong makuha at pagdating sa bahay niyo ay mayroon po kayong muli-mulihin. No? So, si Jonah, kung siya po yung nag-preach doon, ang pinakamalaki niya na accomplishment, no, ay makikita po natin nung siya po ay nakaligtas ng 120 souls doon sa Nineveh. Sa entire Bible, wala po tayo makikita po dito na sa isang pangangaral ay ganoon karami ang na-save doon. Kaya nga, sinasabi ko si Jonah ay most effective of all prophets pag siya po ay nagdala ng salita ng Diyos. Imagine that, 120 souls. Doon sa Acts, ano lang, 3,000 to 5,000, diba? Naligtas doon, added doon sa Acts. Si Jonah nanalangin siya, ay nag-preach siya doon. Within 40 days, hindi pa natapos ang 40 days, 120 souls. Si Noah, nangaral siya ilang taon, 40 years. Hindi lang. 120 years almost. Dahil ilan ang naligtas? Kaluluwa na. Pitong kaluluwa. Indonesia, Bangladesh siya. Sa accomplishment, wala na po makakakita po dito. Wala na po tayong may hambing pa kay Jonah pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa. 120 souls within 40 days. Hindi pa naabot ang 40 days. Di ba? Great! Very great ang kanya po accomplishment pagdating po sa kaligtasan. Kapatid, ngayong umaga, natanong ko, tayo ba ay mayroon na pong accomplishment sa Diyos? Meron na ba tayong accomplishment? May na-accomplish na ba tayo sa Diyos? Sa gawain ng Diyos? May na-accomplish na ba tayo? Baka po, ang ating pong accomplishment ay puro lang chismisan sa loob ng simbahan. Ha? Sorry my words, no? Pero talagang, ako po, panay salita po ako, kahit doon sa simbahan, mga pare na yan,
Ay talaga pitikot ko sila sa akin. Imagine niyo, ako po ay na-assign sa Chief Chaplain Navy. The Naval Chief Chaplain Navy. Buong ari ko yan, hawak ko yan. Ha? Buong kaparian ng buong Navy ko yan, buong Pilipinas po, hawak ko sila. Kasi ako ang chief doon. Hindi yung chief, chief ng enlisted personnel kasi may post pa kami. Pero yung mga pari na yan, mga kapatid, mayroon po silang pagagalang sa akin. Dahil alam nila na ako po, ay hindi po ako nag-iisa pa rin sa kanila po. Sabi ko, trabaho ko tayo dito, sir. Yes, chief. Pagdating ng linggo, sir, mayroon po tayong religious freedom kung saan po tayo pwede magpunta at maglingkod sa Diyos. Dahil po yan ay nakasad po yan sa ating bakas. Yes, chief. Sa akin, ang gusto eh. Pero dito, hindi nila na. Ngayon, may activities kami. Nung nag-fix pastor, God, dito ka sa linggo. Ako po ang principal natin sa linggo. Pastor, try ko kasi ako activities. Ano kasi ngayon? 115 years anniversary ng Philippine Navy. Kagabi, alas 12 na kami umuwi kasi sila ni Lieutenant Lirida, sila po ay nanalo doon sa Philippine Navy Black Allen. Pinapag-third lang sila eh. Ang grupo po nila ay The Lion King. 6 po sila naglaban-laban. Very great. Ang performance po nila. Kagabi, no? Mapanood po sana natin. Sabi ko na, amazing na rin talaga yung mga performance ng Philippine Navy. Hindi lang pang dagat. Pang showbiz na rin. Ang ganda. Ang ganda kagabi. Kaya umuwi kami kagabi, nakanisip pa ako. Pero sabi ko nga, kung hindi na madaling araw, lumot po ako sa Panginoon at binigay ko manipansin ito yung mensahe ko natin ito. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Madala po ako doon sapagkat yung anak ko ay mag-perform. Binigyan ko po siya ng moral support. Andito yung kanyang papa, nandiyan mama niya. Kaya pa na yung sigaw ko namin doon. Pag sinabi na, sino ang paborito nyo sa amin? Sabi ko namin, Lion King! Sabi ko namin, Lion King. Sa dami ang buong tao sa gymnasium. At sila po yung nanalo. Third place po sila. At nanalo po sila ng, magkano po nanalo niyo? 50,000? Ha? Hindi? Pero 50,000. Pero grupo po sila. At ang kita yata nila, muli ako po nagkamali, ay dinulit po nila po doon. Okay, so, tayo pumalik sa ating pong lesson, no? Next, makita po natin dito yung strength ni Judah. Yung strength ni Judah. No? Si Judah po, the reluctant prophet, ang sabi po natin kanina, finally recognized the power of God when he was swallowed by the whales and remained in the belly of the fish 3 days and 3 nights. No? So, na-realize niya doon. Na-realize niya. At doon sa pagka-realize niya, habang nandun po siya sa loob ng fish na yun, ng nabuha ng isda, si Judah po ay nanalangin. No? At doon niya na-realize no, na ang kanya pong galing, ang kanya pong lakas, ang lahat sa kanya ay hindi po galing po sa kanya, kundi yun po ay galing po sa Diyos. Diba? At ang lakas na yan, makikita po natin in the second time, diba? In the second time, nung sinabihan ko doon sa chapter 3 na mag-aaral sa ulit, wala na sa patumpik-tumpik. Ang ginawa niya, sinunod niya ang Diyos at nangaral sa doon ng buong tapang at kanya pong lakas. So what happened? Sabi ko nga kanina, great accomplishment. 120 souls ang naligtas. Mga kapatid, may lakas na ba kayo? O, wala na kayong lakas? Mayroon pa tayong lakas, mga kapatid. Dahil habang po tayong buhay, mga kapatid, no? Ay mayroon po tayong lakas. Dapat po, yung lakas na yan, ay gamitin po natin sa gawain po ng Panginoon. No? Huwag natin hayaan na ang lakas po natin ay magagamit sa walang tawag ito? Walang kapuluhan. Diba? Si Judah po, yung lakas niya na yun, yung kanya pong strength, yung last strength niya sa kanya pong buhay, ginamit niya doon, ano nangyari? Ginawa niya kanyang duty, at ginawa niya ang lahat-lahat na kanya pong magagawa doon sa inutos ng ating po. Okay?
So, napakaganda, di ba? Atin po malalaman na mayroon pa pala tayong lakas na natitira. Din ang lakas na yan. Kaya umaga, bago tayo umalis po dito, tingnan po natin. Ang lakas po ba ay ginagamit po sa gawain ng Diyos? Baka hindi, di ba? So, atin po ipahinaw yan. Judah wickedness, mga kapatid. Kung si Judah po ay mayroong strength, si Judah po ay mayroon po siyang wickedness. No? Prophet Judah was taught foolish and selfish. He mistakenly thought he could run away from the presence of God. Di ba? He ignored God. Ang desire niya, takasan ng Diyos. Hindi niya sundin ng Diyos. Mga kapatid, what happened? Nung siya po ay lumayo sa Diyos, di ba? Siya po ay nanghina. Nanghina po siya. Ganoon din po tayo. Pag umalis po tayo sa gawain ng Diyos, mga kapatid, ano mangyari po sa atin? Spiritually, deteriorated po tayo. Paghina po tayo. So, ano mangyayari sa ating pong kahinaan? Hindi po tayo makapagbigay ng kaluluwaan. Yung ating pong sarili ay hindi po makapagbigay ng glory sa ating pong Panginoon. Amen? So, wala pong mangyayari sa kahinaan pala natin. Ang kahinaan ni Judah, hindi po nakapagbigay kapurihan at kaluluwaan sa Diyos, receive din po sa atin ng mga Kristiyan. Yung ating pong kahinaan ay hindi din po makapagbigay ng glory sa ating pong Panginoon. Kaya makita po natin dito yung alarm by the sinners. Sa Jonah 1, chapter 5 and 10, makikita po natin kung ating po basahin po dyan. No? Dahil nagsimulang lumakas ang alon, inambalo sa kanilang barko na sinasakyan, mga kapatid. No? Si Jonah po ay doon po sa ilalim ng nabasa po natin dyan, sa 5 and 10, makikita po natin dyan, si Jonah po ay nandun lang sa ilalim ng barko at doon po siya ay nagtulog lang. So, habang nagtulog po doon si Jonah, mga kapatid, no? Habang pinapalo ang barko na yan, mga kapatid, bumaba yung kapitan. Pagbaba ng kapitan, nakita niyo doon si Jonah. Anong sabi ng kapitan? Habang nanalangin yung mga tao doon sa taas, na sila po ay ligtas ng kanilang Diyos, si Jonah po ay tulog. Then, anong sabi ng kapitan diyan sa verse 5 and 10, sa chapter 1 ng Jonah, makita po natin diyan na si Jonah po ay sinabihan po siya ng unbeliever ng kapitan na manalangin sa kanyang Diyos, baka sila po ay maligtas. So ano makikita po dyan? Very alarming po ito na pangyayari mga kapatid. Na kung tayo po yung mga Kristyano, dapat tayo po yung nanalangin sa Panginoon na ang mga nakapaligid sa atin ay maliligtas. Hindi yung nakapaligid sa atin, siya ang manalangin sa atin mga Kristyano para tayo po ay maligtas. Diba? Nakikita nyo dyan? Yan po ang nangyayari kay Jonah. Yan po ang nangyayari kay Jonah. Na sana po ay hindi po yan mangyayari po yan sa atin ng mga Kristyano sa ngayon. Na tayo po'y sasabihan ng tao, Nancy. Yung mga tita nyo, Nancy, diba? Manalangin ka. So, magdasal ka kay Virgin Mary. Para ka magkaroon ng kaligtasan. Dapat tayo nagsasabi si Virgin Mary ay hindi makapagligtas, kundi ang pangalan ni Jesus lamang ang makapagligtas sa atin. Sana po, yung mensahe ko natin ngayong umaga ay tumipak din sa ating mga puso-isipan. Marami po tayong mahal sa buhay, na makikita po natin, na napariwara ang buhay sapagkat wala po silang kalaman sa Diyos. And the last, ito po tayo matapos, Jonah comfortably under the shadow of the Lord. Kung sa verse 4, makikita po natin dyan, sa chapter 4, makikita po natin yan, the God give Jonah enjoyment and refreshment. Diba? Nung nandun si Jonah nagtitingin lang siya doon sa bayan ng Nineveh, sa labas, nagpatubo yung Diyos diyan sa verse chapter 4 ng ano bang tawag diyan? Ikay diyan sa Tagalog, di ba? Ikay ba yun? Ikay? Gourd, yung gourd sa parang siguro isang halaman nito para siya kalupati. Umakyat siya, di ba? Yung kagaya sa kanila ni Brother Ayon na nagbibigay yung umakyat, nakakita siya balang-balang lang. Maraming tao, at saka doon si Jonah sa baba. Anong nangyayari kung mga kapatid doon kay Jonah? Diba? Noong araw, pinatubo ng Diyos yung gourd na yan. Yung sumunod na araw, ay pinatay din ng Diyos yung gourd.
na nagbibigay hiling kay Jonah. So, ano makikita po natin dito mga kapatid? No? Doon sa verse 6, chapter 4, makikita po natin doon na ang word na si Jonah po ay nagiging great, was exceeding glad. No? Makikita po natin dyan, kung basahin po natin. So, makita po natin dyan, mga kapatid, yung lesson po dito, na yung Diyos po ay nagbibigay sa atin ng komportable sa buhay po natin. No? Nagbibigay po siya. Ngunit, yung lahat na binibigay sa atin ng komportable ng Diyos na yan, dapat po hindi po yan magiging dahilan o magiging way na tayo po na mga Kristiyano ay hindi po tayo magiging epektibo sa atin po paglilingkod sa Kanya. Yun po ay isang material po lamang, no? At added requirements para tayo po na mga Kristiyano ay magiging epektibo sa Kanya pong gawain. Ba? Hindi po yung si Jonah nagiging komportable na po siya dito Ito po yung delikado po sa atin, no? Isang rason po dito kung bakit pinatay ng Diyos ang God na Kanya pong pinatubo sapagkat atin pong nakikita na si Jonah ay sobra nang nag-i-enjoy, no? Doon sa nabibigay na komportable ang God na yan sa Kanya. So sa buhay po natin, ang lesson po mga kapatid, na kung bigay po ng lesson po sa atin ito mga kapatid, tayo po naman Kristyano, baka po sa sobra pong enjoyment na po natin sa sanlibutan, no? Ay hindi na po natin nagaganap ang atin po responsibilidad na lamang Kristyano sa luwa ng Diyos. Huwag po tayo magpapito. No? So, bakit sinira ng Diyos ang Lord? Para ipakita kay Jonah na walang makakahadlang sa plano o kagustuhan ng Diyos sa kanya pong mapinili. Gusto ng Diyos pumunta sa Ninive para mangaral. Ayaw ni Jonah. So, ano nangyayari mga kapatid? Nung pinatay ng Panginoon ng Lord na yan, mga kapatid, ipinapakita ko dito kung gaano kasubirano ang ating Diyos. Kung gaano kinukontrol ang lahat na bagay ng ating pong Diyos. Ha? So, ibig sabihin, ang Diyos po, pinakita niya pa doon na pwede niyang patubuhin yung Lord na yan at pwede niyang patayin. Ipinakita doon na ang weather doon na napakalakas na pumapalo doon sa barko na sinasakyan ni Jonah, pinapakita kung gaano kasubirano ang Diyos na kaya niyang patigilin yung weather na yan, yung bad weather na yan. Kaya ng Diyos patigilin yung kidlat. Di ba? Kaya ng Diyos patigilin ang tibok ng buhay po natin. Di ba? Ano man gusto ng Diyos ay kaya niya sapagkat siya po ay Diyos natin na soberano. At lahat-lahat na bagay po dito ay control ng ating pong Panginoon. Kasama po yan ang buhay po dito. Okay? So, lesson po, natin po makikita po dito, tayo po ay pinalalahanan sa aklat ni Jonah na tayo ng mga Kristiyano ay huwag masyadong mahumaling sa mga bagay na nandito po sa sanlibutan. Sapagkat, baka ito yung binibigay na comfort sa atin, ay ito po ang magbigay sa atin kung paano po tayo magiging hindi epektibo sa Kanya po, sa atin po paglilingkod sa Kanya. Ang sabi po ni Paul, doon sa Colossians chapter 3, verse 1 and 2, ang sabi niya, seek the things which are above. Diba? Hindi po yung mga bagay dito sa sanlibutan. Okay, gusto ko rin magkaroon ng sasakyan na inuba, pero wala po tayong magagawa, kasi yung atin lang laging tangay-tangay ay ang inuba natin na salawan. Inuba, ito yung salawan po natin. Alam niyo ba yung word na inuba sa Ilonggo mga kapatid? Sa mga Tagalog po yan, yung ito po, yung atin pong tinalitan. Inuba yan. So, ako din po, meron po inuba. No? Inuba na damit. Inuba. So, sana po, ngayong umaga po mga kapatid, meron po tayong nakita buwan ng mga lesson dito. Marami pa po ito mga kapatid, no? Marami pa po, at saka itutuloy ko po ito sa mga susunod natin na mga pag-aaral. Itong mga pinapag-aaralan po natin, may isang lesson pa po ito siguro dahil ako po yung video na encourage kay Brother Lujo, na sabi niya, ay tuloy-tuloy niya yung kanyang lesson tungkol sa nation, ano ba yung ito, no? So ito po, may isang lesson pa ito, pwede po pong ituloy po dito. Okay, so sa conclusion po tayo, anong ating gagawin to receive God's compassion, mga kapatid? Magkaroon po tayo, una, ng genuine repentance,
and actively petition. Ibig sabihin, maging mapanalangin po tayo. God's required genuine repentance is concerned with our heart and true feelings, not good deeds, merits to impress others. Finally, He forgave Jonah for his disobedience, and He forgave the Nineveh when they turned away from their sins. No? God's patience and loving kindness and His willingness to give those who disobey Him a second chance. Ibig sabihin, hindi pa po uli ang lahat. No? Ayun po, sinabi ko kanina, habang po tayo malakas, ay mayroon pa po tayong pagkakataon na makapaglingkod ng mayroong buong kausayan sa nagdanasa. Kaya po natin tumayo, kaya po tapusin. Kaya may malangin, Ama ng Diyos na nakita sa lahat. Lord, sa umagang ito, napakabuti niyo po sa amin. Bibigyan niyo po kami ng buhay. Salamat sa utang na buhay na ito po, Panginoon. Salamat sa hanggang na kalakasan na ito binigay sa amin sa Panginoon buhay. Kung paano po kami mabuhay po, Lord, sa mundo. Lord, mahawa po kayo sa amin. Hindi po yung nakakalalang tao. Wala po kaming magagawa po, Lord. Lahat ng bagay po, Lord, kontrolado mo. Yung amin pong sinabi niyo po doon sa Psalms na ang amin pong hakbang ay yung pong in-ordain po, Panginoon. Kaya sana po, Panginoon, habang nandito po kami sa lupa, habang kami po yung nakakita, habang kami po yung malakas, nakakabasa na yung po salita, at kami po yung nakakabang po, Panginoon, pero tupad po namin yung pong Great Commission po, Panginoon, na itatag sa amin. Lord, patawarin po kami kung kami po nahina, bigyan niyo po kami ng lakas, bigyan niyo po kami ng sapat na kanawan sa itong salita po, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng encouragement o courage po, Panginoon, upang yung po mga inuutos sa akin po, Panginoon. Dito po ang po mga anak, meron po mga kakailangan po, Panginoon. Sana po, Panginoon, kung binuhin po sa mga Panginoon, pumunin na sana po kailangan po, Lord. Sa amin po mga bisita, hindi pa nakatanggap ng kaligtasan po, Panginoon. Sana po, Lord, hindi pa huli ang lang ito, kasi sana po, Lord, kung mag-sari na nila pong napakinggan sa umaga ito. Sinabi niyo po, ang view na tunay, na salvation is from the Lord, Panginoon, is for the Lord. Wala pong pangalan na ibinigay sa lalim ng langit, pagkilan sa iyong anak, sa amin pong kaligtasan. Lord, salamat, dahil kami po Panginoon ay yun ang pong binayaan ito, na nakilala po namin, ang iyong pong anak na iyong pong kaligtasan. Sa umaga nito po, Lord, bless po ang kontin sa amin, bless po ang aming pong matrabaho, at ang nalambing oras po namin sa araw nito, maging namin po pagkalig na kaya. Salamat po, Lord, at i-bless po ang aming pong paghiwalay, at palain po ang aming pong matrabaho sa pagkakas. Salamat po, Lord, at po kami sa maraming salamat. Sa pangalan ng aming Panginoon, sa Kristo Jesus. Amen.